Magsisipilyo ba o kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Magbibihis na ba o mamaya na? Mamamalengke na, ano kaya ang pwedeng ulam? Mamamasahe o maglalakad na lang? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa araw-araw makakasama ko. Di man masabi ng salita, ikaw lamang ang minamahal ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko. Because every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Every day is Tuesday. Because every day is Tuesday. Umaga na naman, babangon na sa kama. Magsisipilyo ba o kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang Hello. sigurado, Ayan. So, today is Tuesday. pipiliin ko. Sa Good morning sa 3,000 and counting. Ayan, sandali. Sa amin sa ulit.
Okay, good morning everyone na nandyan na po. Ate Gloria Cuenco, good morning. Yan, maaga po tayo kasi meron po kami meeting mamaya sa Malolos, kaya Pastor Sidro. So I need to be earlier. So para di ako malilate. Kaya yan. Kaya anyway, makakapag-reply naman yung mga late na papasok. Kaya good morning everyone. February 3, birthday po ni Gat Last Ople. Diba? Supposedly holiday ngayon pero ngayon working holiday. Kaya ayun, may pasok pa rin pero kung may ano yata, di ba? Pag ganung working holiday, ibig sabihin merong dagdag, di ba? Kapag nagtatrabaho, pumasok kayo ngayon. So happy birthday yan kay Nestor Robles. Yan, yan, namimiss natin sila. Ayun, hapon nga marami nag-birthday. Yung kasama ko yung Pastor Eps, si Jerry Victorino, etc. Anyway, at sa nag-anniversary, kung may anniversary ba ng kasama ngayon, happy anniversary. Ayan, so come on, let's get it on para marami tayong matalakay. Sige, tayo po yung manalangin na. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na today is Tuesday, reminding us to make the right choice, O God. Dahil alam po namin na ikaw ang tunay gagabay sa amin to have these choices, kung ano namin mga desisyon, ano mga pipiliin. Pero ngayon pinipili namin ikaw, Panginoon, sa aming buhay, dahil ikaw yung makasama namin, at tunay nga talagang ikaw ang maghari sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, at lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen and amen, amen, amen. Praise God. Maganda pa rin yung panahon. Kaya may mga sipon-sipon, Lord. At yung napapabatang ni virus, Lord, nire-reject namin sa pangalan ni Jesus. Protect us from any work of the enemy in Jesus' name, in Jesus' name. Kaya ingat yan po tayo dahil nga meron daw naman daw virus na galing India. Diba, hindi makarating dito in Jesus' name. Oo, matutunan tayo sa dating nating karanasan sa coronavirus. Okay, so tayo pa isasama sa panoon with the psalmist. Yan, yung bagong song ni Pastor Boyet. Awitin natin sama-sama ngayon muli. Okay. Yan, tayo sumama sa panoon this morning. Kasi naman nandyan ngayon.
magpakailanman. Ikaw lamang. Amen, amen. Praise God. Thank you, Lord. Grabe. Ikaw lamang, Panginoon, talaga. What a powerful song. Isa sa mga bagong komposisyon. Sige. Isa sa mga bagong komposisyon ni Pastor Boyd Dionisio for this year 2026 as inspired ng ating naging meeting last January sometime in this January. Thank you, Lord, for that wonderful song at many more songs. Ay, hindi ko alam yung isang ring bagong mabilis na ikinanta ng Lord ay sa share ng sa kanya rin galing. Alam ko meron siyang bagong mabilis din. Ayan, at isang worship song and many more to come. So we're looking forward for a live recording ng ating mga bagong songs with Pastor Boyet sometime here, sometime in this year, hopefully. And also nga yun, meron tayong pinaplanong music school this summer para sa lahat ng gustong mag-aral ng music. Yan, gitara, piano, voice, drums. Yan, we will offer at I think a month-long institute or music institute sa this coming summer. So looking forward na ito yung mangyari. Kaya ngayon meeting kami to probably finalize that. So it will be open to everyone na gusto matuto. Praise the Lord for that. Amen. So kaya let's grab those opportunities. Lalo nga ang ating topic is to raising the standard in serving God. Amen, di ba po? Kaya kailangan natin talagang taas ang standard. Hindi na pwede yung putsi-putsi, di ba? Yung bara-barabay na paglilingkod. Talagang do our best to serve God. Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, do it heartily as unto the Lord, not as unto men. Yan natin gagawin natin ay dapat talagang gawin natin para sa Panginoon. At simulan natin kahapon, pag-usap tungkol dyan. At nawa ay tayo patuloy ma-inspire. Yan, Ninang Josie, good morning, good morning. Yan, naaga po tayo ngayon. Pastor Jose Pagdanganan, Pastor John Pagdanganan, yan, nandiyan po siya. Good morning, good morning. Yan, so let's do our best to serve the Lord with excellence, faithfulness, and passion. Wow. Amen to that, amen to that. So, usapan na natin, ibig sabihin ng raising the standards, giving God our best, serving with excellence, living with integrity, being faithful even when no one sees. Yan ang mahirap maglingkod ka ng walang nakakita, walang bumabate, walang nag-acknowledge, walang nag-appreciate. Magsiserve pa rin kay Lord. Kasi nga, we're not here to please men, but to please God. We are working, doing things for the audience of one. Ayan, okay, so let's raise the standard in our hearts. Katulad ng ating pinag-usapan kahapon, sa puso pa lang magkaroon na tayong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Katulad niya na nangyari kay David. Sabi sa 1 Samuel 16:7, the Lord looks at the heart. Yan, serving with the right motive and serving God out of love for God. Na sabi nga nung isang verse na binasa natin ay yan, for the love of Christ compels us. 2 Corinthians 5:14 na dahil nga sa pagmamahal natin sa Panginoon, kaya tayo maglilingkod, hindi sa pera, hindi dahil sa magiging sikat ka, hindi dahil sa babatiin ka, kundi dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. So, we'll go now to number 2. Number 2. At sa mga late na papasok, I will just let them catch up kasi we're earlier today. So kung hindi nila nabasa yung announcement na mas aga tayo ngayon, yan kaya may meeting kami. Yan. Number 2, let's raise the standard in our commitment. Yan, okay. Comment down below. Raise the standard in our commitment. In other words, ating devotion.
Sabi nga ng Luke 9:62, no one puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Grabe, no? Nasa kalagitnaan ka na ng maglilingkod sa Panginoon, tapos nag-atubili ka pa, tumingin ka pa sa parang panghinayang mo. Sabi ng Bible, di ka karapat dapat. Ang gusto ni Lord, wholehearted devotion, undivided attention, talagang sa Panginoon lang. Kumbaga, kung meron talagang isang katotohanan kay God, God is a jealous God, di ba? Marami yun ang merong kahati sa ating puso, ating paglilingkod. You can serve two masters, sabi ng Bible. You cannot serve both God and Mammon. Ang ibig sabihin ng Mammon ay pera. Yan, kaya kung ikaw naglilingkod dahil sa pera, o kaya ikaw mas mahalaga sa yung pera, baka, sabi ng Bible, baka hindi ka qualified to be part of his rulership. We will not be fit for the kingdom. Kaya napakahalaga na talagang ating commitment ay sa Panginoon, di ba? Kaya katulad sinabi ko last Sunday, kung yung devotion natin ay nung Wednesday yata yun. Kung yung devotion natin katulad ng devotion natin nung tayo dati pa nasa dating reliyon, di ba? Yung mga tinatawag ng deboto. Ngayon nakakalungkot nga, mga Kristiyano hindi nga deboto, devote pa o di ba? So, nakakalungkot na parang biro-biroan ng pag-inom, ganun all that, talagang minsan ako napapailing na lang. Parang they take it so easily na yung mga ganung concept na pwede ka pang maglaro sa kasalanan. Walang commitment, di ba? Hati ang puso. Parang kung kumbaga sa kanilang awitin, sana dalawa ang puso ko. Isa kay Lord, isa sa kaawa. Hindi pwede, di ba? Cannot be bar one from two. Dapat kung kay Lord ka lang. Kaya nga katulad sinabi ko last Saturday, there will be two prophecies that will be fulfilled in the last days. Ang mainit ay magpapakainit, ang mga malamig ay magpapakalamig, ang masama ay magpapakasama. Di ba? Marami man lalamig, pero marami rin magpapakainit. So ano i-fulfill mo prophecy? Which part of prophecy you want to be? Diba? Katulad yung sinabi ko, yung mga nag-fulfill ng prophecy sa Bible, di nila alam na they will fulfill that. But it's their decision that somehow led them to that. Yung decision nila, hindi ito yung fatalistic na nakatakda di ba? Hindi ganoon. It's still their decision. Sabi nga ng isang nakuha ko kasabihan, divine foreknowledge has no influence on the act. Diba? Yung nakita lang ni Lord pero walang influence ang Diyos dun sa mga decision natin. It's our decision. Katulad niya, in fact, ako naniwala ko kay Pharaoh, kaya pinatigas niya ng Diyos na tumigas ang puso niya. Kasi decision si Pharaoh na talagang patitigasin niya ang puso niya. And the Lord just allowed him to be so. Kaya, ayun. Kaya it's still up to us to make the decision, to make the commitment. Kaya nga lagi may paghamon, di ba? Kasi kung robot tayo na alam ni Lord kung sino maglilingkod ng totoo, dapat tayo robot, hindi ganoon, di ba? So, ibig sabihin ng commitment ay not half-hearted. Hindi kalahati ang puso, di ba? Yung maraming mga Kristiyano naglilingkod na parang magawa lang, dahil wala namang gawa. Kaya nga isa ito talaga sa lalo sa mga sumusunod sa Panginoon. Hindi ka magpapastor, hindi ka maglilingkod sa Lord dahil wala kang magawa. Talagang sama, mas ino-honor ng Lord yung mayroong mga sinacrifice para sa Panginoon. Mas honorable yun Iniba ka ng trabaho, pangarap para sa Panginoon. Kasi yung pastor, maglilingkod na lang ako kay Lord, wala akong magawa Diba? Not half-hearted. And then pangalawa, not seasonal. Diba? Hindi napapanoon kapag katapos ng camp, active, di ba? Ganun, maraming kabataan, ganun Kaya kami, naranasan namin yung panahon ng kabataan niya, nakapag-after ng camp, hanggang 6 months, mainit kay Lord. Pero pagdating ng 7 months, nalalamig na. Kaya nga kami sa church, naniwala rin kami na talagang somehow, there's some kind of, parang kape lang talaga, di ba? Mainit sa simula, pero banda huli manlalamig. Kaya kailangan pa initin muli, di ba? Kaya dapat meron talagang sa church, we look onto that na yung mga ganong events na for example camp, revival, hindi dapat na every year lang, dapat talaga in between may sustaining talaga. Kasi nga that's what we are nalalamig talaga. Pero still on the other hand it's still your decision, kasi niniwala ako na may mga tao na nanatili
kahit na matagal nang wala ng revival, kahit na matagal nang walang camp, ano pa rin, naglingkod pa rin kay God. Kaming mga nasa ministry ngayon, talagang naglingkod kay God. Talagang hindi man talaga lahat revival, di ba? Hindi man lagi talagang may puspusan, hindi man talaga lagi lahat mainit ang panahon. Pero, it's up to you to continue yung tinatawag na, if there will be no one else, I am here, Lord, nandito ako. That's the commitment that we want. At kung wala nang iba, tuloy pa rin tayo. Kaya I'm not intimidated na kapag isang gawain, for example, walang tao, iilan lang, salamat dun sa ilan, kasi yung mga ilan na yun, yun ang talagang magpapakapuspos. Kahit na nanlalamig iba, magpapakinit pa rin kay Lord, at yun ang mga talagang isustain ni Lord, susuportan ni Lord, sabi ng Bible. Diba? Kaya nga sabi natin ng sermon natin last Sunday, limang uri ng pag-ibig in the last days, diba? Yung love that will be tested, love that will be challenged, love that will be deceived, love that will grow cold, pero yung gusto natin, love that will endure, love that will remain. Nasabi ng Bible, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Yan, may tumatawag sa akin, ako naka-live, I cannot answer. Pasensya na ako sino na tumatawag. I'm online po. Naka-live po ako, Pastor Jun Samson. Ayan, pasensya na po. Ano ba yun? Yan, so love that will remain, that love that will be kahit ano mangyari, kasi nga talagang maraming dyan para manlamig ka Kaya mas maganda talaga yung kahit na pumapalpak ka talagang tumutuloy ka pa rin kay God, kasi yung nagpadire-diretso ka naman lamig, etc. hanggang sa ikaw ay hindi na talaga nagpatuloy. Kaya mas in-honor Lord yung talaga yung manatili hanggang wakas. Kaya nga totoo marami man lalamig, pero kung mayroong magpapakainit, sana tayo po yung makita ni Lord na magpapakainit, yung talagang maging committed to the very end of their life. So yun ang hinaharap ni Lord, yung mga committed people. Hindi yung committed ang utak, kundi committed ang puso. Committed ang puso sa Panginoon, di ba? Dalang play of words yan So not seasonal, hindi para panahon. Pasensya na po, masyadong sipon. Kundi sa lahat ng panahon, di ba? Kaya nga sabi ng Bible even sa paglilingkod, pangangaral, be ready, be prepared in season and out of season. In season and out of season, di ba? Hindi yung minsan malamig ka, minsan malagihay ka, minsan mainit ka. So talaga yan, napakahirap ng ganung inconsistent Christians talaga. Yung hindi mo alam kung kailan siya darating. Yung gusto ni Lord yung talagang dedicated sa Panginoon no matter what. And everyone say amen, para natin mga Kristiyanong tapat sa Panginoon no matter what. Talagang alam natin bihira na ngayon yan, talagang mahirap na hanapan yung mga ganyang Kristiyano. Pero let's be faithful for the Lord. Yan, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas, sabi ni Josie. Amen. At yan, kung bakonti na tayo. Anyway, no problem. Basta kung sino nandiyan,
talagang inspire natin to serve God. And then ang ibig sabihin ng committed sa Panginoon ay faithful servants na pinaparangalan ni Lord. Faithful servants honor God, diba? Kaya ang sabi ng Panginoon nga na he who honors me will be honored, diba? Isang halimbawa nga natin yan si Eric Liddell na isang champion sprinter ng Olympics. Talagang totoong storya to. Ito yung inspirasyon ng movie na The Chariots of Fire. Imagine siya ay llamado na manalo sa 100 meter sprint na manalo. Nagkataon na yung qualifying heat natapat ng Sunday. Talagang hindi siya tumakbo. Pinili niya magsimba kaysa mag-qualify for that heat na siya ay favored. So talagang maraming hindi maintindihan yung ginawa niya. Pero talagang ganoon ang commitment niya. Pag Sunday kay Lord, di ba? Grabing commitment niya. Sana talagang ganoon mga Kristiyano, di ba? Pag non-compromising ang Sunday para sa kanila. So talagang that's the kind of commitment that the Lord is looking for all of us. Yung talagang walang compromise when it comes to God, ating paglilingkuran. So ganoon nga nangyari nung siya nga po ay hindi nag-qualify sa 100% 100 meters run, ay nag-open ng isang event na hindi man niya talaga 400 meters run, na hindi siya sanay sa ganong kahabang takbuhan. Doon na lang siya pumasok dahil hindi matatama ng Sunday. So naka-qualify siya at lo and behold, naka-gold siya sa isang event na hindi niya talaga gamay. Pero dahil in-honor niya si Lord, in-honor din siya ni Lord. Binigyan siya ng gold medal. The Lord gave him the strength to run the 400 meters sprint para siya ay maging Olympic medalist. So, di ba ganun po talaga, kaya let's honor God with our life, with our commitment by talagang honoring him, to giving him what he really deserves from us. And everyone say amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. So Colossians 3:23, ito nga yung ating naging verse. Put your heart and your soul into every activity you do, as though you are doing it for the Lord Himself and not merely for others. Yan. So yan kapon kata ni Ate Oy pinos niya. So do your best. Yan talagang your heart and soul nandun talaga pagdating sa Panginoon, di ba? Yun hindi nga yung kaya nakakalungkot talaga yung mga Kristiyano na talagang pag kay Lord okay lang yung nominal commitment, parang normal commitment lang. Diba? Kaya nga isa to sa di ba, yung parang nakakalungkot na kaisipan, di ba? Kapag sa secular ayaw natin malilate, di ba? We're doing our best. Pero kapag kay Lord okay lang malate, di ba? Isang Sunday, isang araw na nga lang para kay Lord hindi mo pa binibigay the best. So parang minsan talagang unthinkable yun. Na kung magaling tayo sa ibang bagay, magaling tayo sa ating secular job na of course binabayaran kasi tayo and all that, pero di ba, come to think of it, yung para sa Panginoon hindi ka mang binabayaran, pero si Lord ang ating pinaglilingkuran, di ba? He's the King of Kings and Lord of the Lords, the source of everything. Naging 10,000 and counting na tayo. Welcome po sa mga dumarating dyan, mga pasok na pakinig ng sa earlier gising. At Arceli, good morning. Yan, medyo tayo, nag-aga tayo lang meron kami meeting this morning. Anyway, so yung ganung concept talaga, sana kung sabi nga kung ikaw ay talaga masipag sa secular, sana man lang kahit kung di mo man lagpasan, sana man lang malapit sa katotohanan yung kasipagan sa Panginoon as compared to your kasipagan sa ibang bagay, di ba? Maging maaga sa ibang bagay, pero kay Lord pwede ka malate, sana naman lang pantayin man lang natin kung di man talaga malagpasan yung ganong passion and desire for God, kasi si Lord the Lord deserves the best, di ba? Alam naman natin yun. The Lord deserves the best. Can you comment that down below? The Lord deserves the best, di ba? God deserves the best. Mas talagang karapat-dapat na si Lord ay tumanggap ng pinakamainam na effort sa atin.
Yung talagang hindi tayo magpapatumpik-tumpik, hindi tayo banding-banding, o kaya parang chill ka lang, kundi mas maging seryoso tayo sa Panginoon. Although alam natin seryoso yung paglilingkod sa Panginoon, pero ibig sabihin na yung seryoso na talagang ang goal natin ay talagang maging good example sa iba at talagang mapapakita natin na we are indeed committed to God and not just to our other things, other matters in life. Ayan, diba? Kahit na sabi nga, it's better to suffer for the cause of Christ than for the cause of Christ to suffer. Diba? Eh, problema yun nga, kapag tiktikan na, yun, talagang hindi natin mabigay para sa Panginoon. Diba? Katulad nga, masusubok tayo sa first fruit, diba? Kung sa ibang bagay, talagang pinag-ipunan natin, paano yung para sa Panginoon. Diba? Kung pinagpaplanuhan ka ni Lord, pagplanuhan din natin si Lord. At yung mga nagpaplano para kay Lord, sila yung talagang mas matinding pagpaplanuhan ng Panginoon. Diba? Yung sinabi sa Proverbs na, he who honors God, God himself will honor him. Ano paparangal sa Diyos ay pararangalan din ng Panginoon. So how do you honor God this morning in your life, in your lifestyle, in your giving, and everything else that pertains to you? Dahil alam natin na na mas alam natin na talagang pag sa Panginoon ay mas matindi talaga dapat ang ating binibigay at talagang mas dapat siya. Worthy is the Lord, sabi ng Bible. Hello, Sister Nelia Clemente. Yan, the Lord deserves the best. Amen, di ba? Talagang buong buhay. Sabi nga, kumbaga sa taya na pati pato. Kung sa mga nagsusugal dyan. Yan, di ba? Yung talagang bibigyan natin the best para sa Panginoon because He deserves the best. And everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin nga ng Colossians 3:23, at least if you will analyze natin yan, at least atong bagay yung makita natin yan, natatakpan siya. Yan, do your best. Number 1, do your best. Do my best. Do my best. With Jesus on my side, will do the rest. Diba? Do your best and God will do the rest. Yan, diba? Ayun ang katumbas ng mas maganda sa English kasi sa English sa Tagalog para nakakaawa Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Pero mas maganda sa English, do your best and God will do the rest. Yan. So, can you comment it down below? Do your best and God will do the rest. Yan, talagang gawin natin yung bahagi natin at bahala si Lord sa kanyang bahagi. In fact, sabi ko nga, when it comes to sa mga success, at ang ginagawa ni Lord, 90% na lang yung 90% yung ginagawa niyang effort para ma-accomplish sa bagay at ang ilalagay mo nila yung 10%. Diba, ganun ang presentation talaga ng ating partnership with God. God will do the rest. Yung na 90%, do your best 10%. Ayun po. Sorry, kahit answer po, mamaya na lang po. Pasensya na po. Sorry po, I cannot answer. And do your best. And the Lord will do the rest. Yan. So, let's do our best. Yan. So, gawin natin yung bahagi natin na paglilingkod sa Panginoon. Kuya Ronald Sere, good morning. Kuya Ronald, di ba nagkalala? Parang di kaya nakatimbang picture. Nakalalaki yan. Anyway, yan. So, and then be reliable. Isabihin ng serving the Lord with excellence yung be reliable. Talagang ikaw ay maasahan. Yan, isa yan sa mahirap ngayon na siyempre totoo naiintindihan natin mga busy mga tao, pero hanga ako sa mga Kristiyano na kahit may pagkakabalan, may secular life, professional at that, pero grabe reliable sa paglilingkod sa Panginoon. Pag binigyan mo ng assignment, they will do their part in doing the assignment for God. So you can be reliable talaga, di ba? You can really be the best that you can be if you really wanted to be. Kaya sabi nga ni Pablo, yung lahat ng tinuro ko sa iyo, ibigay mo sa mga reliable people
So, ibig sabihin, merong hindi reliable. Sayang yung effort mo kapag binibigay mo yung mga trabaho sa mga unreliable people. Ano ba ibig sabihin ng reliable people? Yung kapag bigyan mo ng assignment, ang sasabihin sa iyo, consider it done. pag sa kanya bibigay isang assignment, alam mo ma-accomplish, hindi yung magagawa niya kaya to, hindi, di ba? Kaya ako isang pastor di ba, marami tayong ginagawa. Marami na pinagpapasahan trabaho, minsan dahil sa dami ng inisip ko, minsan di ko na na-follow up. Ang problema, yung may mga tao na kailangan pa i-follow up talaga. Yung kailangan talaga i-remind pa. Pero may mga tao naman talaga kaya hindi mo na kailangan i-remind. Talagang minsan mo lang sabihin pero they will do the extra mile in doing things. So talagang kaya nga no wonder the Lord will really will really take notice of those service that we have. O ligtas ka, pero pagdating sa langit there will be some kind of recognition and rewarding sa mga tao na talagang naglingkod sa panahon ng tapat. Yung sasabihan ni Lord na, well done, my good and faithful servant. Wow! Yun ang abangan natin, di ba? Yung tayo talagang i-commend the Lord dahil sa ginawa natin paglilingkod na may nakakita man o wala, very reliable, na talagang kapag may trabaho, kapag mayroong assignment ang tinanggapin yan, pag say yes ka, we say yes Lord, di ba? Talagang alam, yun na yun, gawa na, alam na gawa na yun, di ba? Fulfilled na, dahil ikaw ang napagbigyan ng trabaho. So ganun daw, maging ganun tayo sa Panginoon, na kapag sinabi natin, yes Lord, let your yes be yes and let your no be no, di ba? Pero hindi ibig sabihin niya na lagi ang magdono kay God, di ba? Kasi pag si Lord ba nag-request sa iyo, tatanggihan mo, di ba? Di ba sino sa inyo kapag yung boss niyo nag-request kahit ayaw mo mapapayes ka, boss mo yun di ba? Kung sa mga master nga ganun tayo, mga airplane master ganun tayo, hindi tayo makatanggi. But kay Lord tanggi, di ba? Di ba? So pero iba tanggero, aray. Ayan, huwag tayo maging tanggero, di ba? Yung ano isang tanggero, tanggid ng tanggi. Ayun. Sino ba dyan mga tanggero? Tanggid ng tanggi pagdating sa Panginoon. So, pwede tumanggi sa kasalanan, pero kay Lord, hindi, di ba? Yes to Lord. Love God, hate sin, di ba? Yun ang ating slogan, di ba? Na talagang kay Lord, mamahalin natin siya, pero kakabuhian natin ang kasalanan. In Jesus' name, and everyone say, Amen, amen, praise God. Thank you, Lord. Uy. Yan po ang mga Kristiyano talaga sa church like us, talagang hindi tanggero. Naku, dami natin magagawa talaga sa Panginoon. Talagang we will go a long way. Kaya minsan nag-struggle tayo sa church, di ba? Kapag konti lang committed, di ba? Hayo, aapat lang, di ba? Kaya may mga committed tayo, sana talaga maraming ma-akay. Incidentally, tomorrow mayroon pong prayer meeting para sa gagawin nating project ng OCC, yung pag-abot sa mga bata with our gift from USA. Yung mga prayer warriors dyan, tomorrow po, 8:30, pupunta tayo sa Hagunay, sasamahan ko kayo para maihatid. At yung para po makasama tayo. Kaya yung chapel namin tomorrow ay i-move namin ng Thursday. Okay, so may mga adjustment na gagawin tayo. So do your best, amen. And ibig sabihin nga ng doing your best, it's we are reliable. Maasahan. Diba sinabi niya maasahan? Taas ang kamay ng mga maasahan ni Lord. Maasahan ka ba kapatid? Diba? At ang ibig sabihin dyan, serve us unto the Lord. Yan nagdilingkod tayo, hindi mo man nakikita si Lord, pero ginagawa mo lahat ng bagay para kay Lord. So, meaning to say, ikaw ay talagang maging maayos, di ba? Kaya kahit nga yung mga menial tasks natin, ibig sabihin yung mga tasks natin na talagang mano-mano, o kaya yung mga tasks natin na talagang mga simple lang, pero you will still do it, di ba, para sa Panginoon. At napaka-excellente niyan kung tayo nga ay ganun ng puso natin when we are serving God. Serving God with our commitment, raising the standard. Yan, taas na po natin yung standard ng paglilingkod sa Panginoon. Talaga mas maging committed tayo when it comes to our God. And everyone say, Amen and Amen. Praise God.
Yan, sabi ng 1 Kings 8:61. May your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees, to live by His decrees, and obey His commands as at this time. Yan, so ang mga hinilord sa atin anong Bible sa atin talagang be fully committed to the Lord. Yung ating mga puso talagang committed kay God. Diba? Yung kumbaga pagdating sa Panginoon talagang the best talaga. Yung ating mga puso talagang minsan inspire lang sa mga partner natin in life, di ba? Ako nga talagang medyo struggle sa akin diyan na dahil nga wala na inspirasyon ko. Pero yung memories niya nag-inspire pa rin sa akin. Pero pagdating sa Panginoon talagang wow, come on, full commitment kay Lord. Diba talagang commit, let's fulfill whatever we have promised to God to do this year 2026. Yes, papalpak ka. Yes, maaaring minsan hindi mo naaabot lahat ng goals mo. Pero nandun yung puso mo, nandun yung desire mo, at nandun yung push mo na talagang gawin ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. And the Lord sees that and the Lord will honor that. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. Hello, Ate Presica Giat. Good morning, good morning. Yan, sayang, si Esther Presi, be reliable. Yan, di ba? Sana matuloy na po yung house church natin, ano? Saan nga ba tayo sa Saturday? Ayan, malaman po, no? Okay, be reliable. 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of God or the word of truth. So, ang mukha sa atin ng Bible, talagang do your best in serving God. Yung talagang si Lord ma-approve talaga. Si Lord, kumbaga, may standard tayo Yung aprobado ni Lord. Sa palagay niyo ba, ano yung aprobado kay Lord? Di ba? Yung pusong tapat, puso talagang nandun ang paglilingkod sa Panginoon. Di ba kung ikukumpara tayo at the moment sa mga tao maaring siyempre mas may angat, may pag-angat, meron kang mas maangat ka sa kanila and all that. Pero ang titignan pa rin ng Panginoon diyan yung commitment mo Kaya nga sinasabi ko may mga tao na para lang ganon ni Lord kahit mas mataas pa kahit mas mababa ang kanyang ministry as compared kung titingnan natin sa natural, I mean sa pamantayan ng tao. Pero sa pamantayan ng Diyos, ang titingnan ng Diyos yung puso, yung nagtatapat talaga, no matter what, wala nakakita, may nakakita, you honor ni God yan. Kaya magugulat ka baka pagdating sa langit mas marami ang mga nasa maintenance lang, mas maraming reward kaysa sa mga ayun talagang inasahan na talagang maayos, pero yung talagang mataas ang ministry and all that. Pero yung mga normal na Kristiyano, sila yung talagang pag nagtrabaho sa Panginoon, nandun ang puso, mas pararangalan ni Lord yun. Amen. So piliin natin, do your best. Sabi pa nga rito, a worker who does not need to be ashamed. Sabihin, may mga Kristiyano na pwedeng nakakahiya talaga, di ba? Minsan nahiya talaga ako kapag may mga worker natin, for example, mga Kristiyano na nakilala na kapag nakakompromise, tapos taga-LFCI ba yan? Ari ko po, di ba, katulad ng sinabi ko kapag Kristiyano ka, mas mataas talaga ang standard ng tingin ng mundo Di ba? Wala kang mababalita na ganyan ba ang ganyan ba kayo sa reliyon nyo? Ganyan ba ang ganyan, di ba? Yung mga reliyon na inaano natin, walang ganun Pero pag sabi mo born again, ganyan ba born again? Born again ka pa naman. So parang sama yung mga ganung mga slander, etc. Talagang negative yan, pero at the same time, makita natin yung standard na inaasahan sa atin. Na we live on a higher standard. Alam na ng mga tao yun kapag kayo born again, kahit na sila ayaw maging born again, mataas ang tingin nila. Sabi, di ba born again ka? Pag tuloy mo nga ako, di ba born again ka? Ba't ganyan ka? Di ba? Alam nila kapag malapit sa Diyos, merong inaasahang picture ng mga tao naglilingkod sa Panginoon. And everyone say, Amen. Praise the Lord. So let's live up to that. Nakaka-pressure, pero as you do everything for God, alam natin mas maging madali yan. Kasi maging natural na sa iyo Hindi mo pinipilit. Diba?
Yan, so hanggang dyan lang muna tayo. Yan talaga, let's make our lives approved unto God. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Let's pray. Panginoon, salamat po sa oras na to. Salamat po na ikaw nga po ang tunay na nagbibigay sa amin ng puso na paglilingkod sa iyo, O God. Nawa, sa oras na to, Lord, I pray that you will continuously bless each and every one of us, Lord. At tunay nga na talagang makita na naglilingkod kami ng no matter what, hindi sa finances, hindi sa recognition, kundi dahil mahal ka namin, Panginoon, that our hearts is fully committed to you, O God, that you will support, as you said in your word, O God. Kaya palaman po bawat sana nandito ngayon, yung puso nila na para sa iyo, I pray that you will just bless each one of them, O God. Patuloy mo silang kami sa manner, yung mga volunteers din, sa pag-pray, at sa pag-aayos ng church, O God, sa lahat ng ginagawa nila, I pray that you will just bless each and every one of them, O God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Salamat dahil alam po namin na ikaw magpapala sa lahat na nandito ngayon na patuloy na tatarga ng buhay nila para sa iyo. I pray that you will just bless each and every one of them, O God, as they will serve you wholeheartedly, O God. Kaya ito po ang dalang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Yan, marami po meron po natin kanina po pasok sila po. Medyo nagbago sa oras natin. Pero welcome po. You can listen back sa ating lesson dahil maganda po ito ma-inspire tayo na talagang magbibigay ng buhay na commitment para sa Panginoon. So tomorrow po ay tayo babalik 7 AM dito pa din po sa Every Gising is a Blessing. God bless, shalom, shalom. Yan, so mga pastors, see you later sa ating meeting. Thank you, Lord. God bless, shalom, shalom. Umaga na naman, babangon na sa kama. Magsisipilyo ba o kakain muna? Maghihilamos o maliligo na ba? Di makapili sa mga desisyon, ngunit isa lamang ang sigurado, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Sa haba-haba ng buong araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Maging sa oras ng pagsubok, ikaw lamang ang pipiliin ko.
Tuesday. Because every day is Tuesday.